Mag-start na po tayo. Nakuha ko na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung suportahan po na mag-ama. No, sinusuportahan po ng anak na si Sara Duterte, yung kanyang nakasalang na ama, no, sa Quadcom sa pamamagitan po ng kasi nung binati niya, tinanong po siya no, tinanong po ni Tatay Digong, kumusta ang aking performance anak? Ang sagot ba naman ni BP Sara, okay. Yung performance mo pang best actor. Alam niyo na ibig sabihin nun, no? Nagkakasundo sila na pinaiikot lang nila yung mga gustong-gusto silang ipahiya. Best actor daw po si Tatay Digong at sabi pa ni Tatay Digong, humirit pa eh. I-rate mo ko. Sabi ni Tatay Digong sa kanya pong anak, i-rate mo ko 1 to 10. Ano rating ko? 12 out of 10. Yan. So sumobra pa. Tuwan-tuwa po si Tatay Digong. Nakakatuwa po kasi minsan lang natin makita sa mag-amayan. No? Okay, at ito pa po yung bluff lang daw ang lahat. Lalo na po dun sa certificate, bank certificate. Pwede nga bluff yun, di ba? Pwede nga para makita lang namin yung hayok na hayok kayo. Akala nyo na uuto nyo si Tatay Digong. Pero sa totohanan, maganda pong bluff yun kasi ngayon, meron na pong yung mga atat na atat na magpalabas kay Tatay Digong ng kanyang bank certificate. Pwede rin pong ihabol ni Tatay Digong na kayo din. At yun nga po yung ginawa ni Tatay Digong. After po ng lahat, nung ini-interview na po siya, meron po siyang pronouncement na ganun. Yan po mga at saka isa pa po, no, na sentro po ngayon, tinitignan ko po, kasi pinag-aaralan din natin yung media. Siyempre, yung Duterte Youth Party List, opo, kasama po yan. Si Cardema po, kasama po yan sa topic natin ngayon. Nagpapasalamat tayo na merong Duterte Youth. Kasi sa kabila ng lahat, no, marami pong kumakantyaw kay Cardema. Pero tatalakayin po natin yan. Bakit po importante yung pahayag ni Cardema na yun, no? Bakit po siya napaka-importante? Okay, siyempre, sumentro po sila sa pagkapikon. Yung dalawang pangyari, 13 hours na sinalang si Tatay Digong, pero ano po, Rick Balboa, kung inaanto ka na, tulog lang. Walang pilitan. Mamaya tatanggalin kita pag nagkaroon ako ng pagkakataon para matuluyan ka ng hindi mamoblema. Naghanap pa lang nga ng ang dami yung angal. Sige. Ayan, matulog ka na. Ayan, bukas ka na uli. Ganyan talaga yung mga palaangal. Tanggalin na natin yan kagad. Alam nyo, conveniente ko rin sa hotel sana, di ba? Mag-broadcast. Pero siyempre, gusto natin na makita nyo naman kung ano yung nakikita ko rito sa Hong Kong. Kaya ganun po. No? So yung mga gustong sumunod na naiinip, pwede na po kayo. Okay. Pag-uusapan din po natin yung doon po sila sumentro na akala mo 13 hours, dalawa lang yung ginawa ni Digong. No? Parang ang ginawa lang po ni Digong ay ambahan si De Lima, no? At saka si Trillanes ay ambahan din ng pagbabato ng mic. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Para po hindi tayo malito kung ano na po yung narito, no? Kung ano na po yung mga una-una dito, yun na po. Okay. Ayan. Ayan, kita nyo naman, no? Una na po kagad si Representative Cardema.
Ang binabanggit po ng maraming media, ng mga kasapakat nitong BBM administration ay napahiya raw po si Cardema. Pinanood ko po yung sinabi ni Cardema, yung binabasa niyang statement, at maganda po yung maganda po yung statement, no. Pero ang puna po nila kay Cardema, basically binabasa na, nanginginig pa, no. Binara ni Ace Barbers, binara ni Akop. Ako po sa tingin ko, ang called for yung pambabara nila. Hindi ko maintindihan kung bakit may kaisa-isa. Isa lang po sa mga congressman ang nagtangkang magtanggol kay Pangulong Duterte. Pero grabe yung pananaw nila, no? Grabe yung parang masamang tao ka, Cardema. No? Kulang na lang ikondine, kulang na lang kung pwedeng i-contempt siguro yung kapwa nila congressman, i-contempt eh. Simple lang yung mensahe ni Cardema, di ba? In spirit of fairness. In spirit of fairness, ay wala po akong sunglasses. Pasensya na po. Wag po kayo mag-request ng ganyan at tatanggalin ko na lang wala akong mababasa. Hindi po sunglass to. Okay, in fairness po kay Cardema, wala po talaga nagtanggol kay Pangulong Duterte na congressman. Lahat po ng nagsalitang congressman, lahat po na nagtanong ay anti-Duterte. Di ba? Yung kaisa-isa na ang tanging ni-request ay spirit of fairness. Bakit pa na yung mga biktima di umano ng war on drugs? Wala po bang biktima yung mga ganito yung laman niya? Wala po bang biktima, no? Wala po bang biktima yung mga drogista? Wala po bang biktima yung mga rebelde? Bakit po yung biktima ng war on drugs lang isinasalang ninyo? Yan po yun eh. Yan yung pinakatema niya. Sana mag-imbita rin. Ano po ang mali dun? Di po ba? Ang ganda naman na sinabi. At yan po, narinig po ng lahat ng tao. Lalo na yung mga Duterte supporters. Yung hilong-hilo na dahil yung mga Duterte supporter na naiinip na o sumasakit na yung dibdib. Di ba? Mali po ba yung sinabi? Bakit po ang dating parang minasama ni Akop at saka ni Barber? Akalaan nyo sabihin ni Akop ano yung sinabi ni Akop? Nagkwento na hindi lang kayo ang marunong lumaban. Meron po ba nag-question ng paglaban ninyo? No? May bagyo po. Signal number 8. Meron po bang kumwestiyon ng paglaban ninyo? Kung lumaban po kayo sa kalaban ng bayan, di okay. Ang gusto niyo po ba batiin kayo ni Cardema? Nasabihin ni Cardema na binabati ko po si Akop na lumaban sa yung sinasabi. Ito po yung sinasabi, no? Sabi po, this statement of my colleague betrays her ignorance. No? Sabi po ni Akop. Ano pong ignorance dun? Ignorance na claim, wala po akong narinig na kami lamang ang tanging mga tao. Yung mga Duterte lamang ang tanging lumalaban. Wala po akong narinig eh. Siguro na insulto sila sa parinig ni Cardema na dati silang supporter lahat. No? Dati silang supporter lahat ni Tatay Digong. Bakit doon sila nasaktan? Ano po ba yung sinabi ni Cardema na sukat ikasakit ninyo? Dati naman talaga kayo supporter ni Duterte. Masakit din po ba na dapat mag-imbita tayo ng ibang mga biktima naman ng mga drogista? Wala po bang biktima ng drogista? Yung mga ni-rape, yung mga naglalakad lang, sinaksak. Ganda na nga ng halimbawa. Naglalakad, sinaksak. Wala po bang ganun? Kasi ayaw po nilang makita yung the other side. Ayaw po nilang ipakita kung bakit
sumuporta ang taong bayan kay Tatay Digong. 'Di ba? Yun lang naman yung punto ni Cardema. Ngayon, ignorante daw si Cardema, tapos ang sinasabi pa rito ni Barber, Representative Cardema, mag-attend kayo ng hearing, hindi yung a-attend lang kayo tuwing nariyan si PRRD tsaka si Vice President. Ano po connection, Barbers? Pag umattend ba ng hearing, makakapagsalita, makakapagtanong? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Uma-attend ng hearing. Bida to. Nung panahon ni Duterte, bida po siya sa hearing. No? Si Marcoleta. Hindi nga siya pinagsasalita eh. Oh, tinanggal nyo pa. Tinanggalan nyo ng, ano sinasabi nyo, umattend ng hearing. Eh si Marcoleta gustong-gustong umattend ng hearing eh. Hindi nyo nga pinagsasalita eh. Oh. Tapos, mahirap po tanggapin ng katotohanan eh. Na tama si Cardema. Ngayon, masakit kasi wala siya sa script. Yan ang katotohanan. Ang script ninyo, no, ang script ninyo ay ang script kasi ninyo, si Pangulong Duterte atakihin, hindi pupurihin. Kaya kaisa-isa, ilan po kayong umatake? Kaisa-isa, nabutasan kayo na script. Ang sakit po, di ba? Okay. Ano man ang sabihin ninyo, natuwa kami kay Cardema. Bagito ba si Cardema? Ilang beses na ba siyang congressman? O malamang bagito pa. Eh sa inyo nga, hello ma'am. Gaganda oh. Yung mga, kaway naman kayo, naka-live tayo. Hello! Yan, may 2,000 viewers tayo. Oh, totoo yan. Ayan oh. Ito po mga Pilipina, ang gaganda, di ba? Ayan. Sige. Ingat-ingat kayo sa pasyal. Baka mamaya mapagkamalan akong sikat, di ba? Malay niyo. Kuya. Okay, balik tayo. Nawala ako. Nawala tayo, pasensya na. Nasaan na tayo? Ay, kay Cardema. Okay. Punta naman po tayo sa iba pang balita. Yan. Kaya isa lang ang payo, isa lang siguro Cardema, sinabi nila yan, di ba? Sinabi nila yan, napakinggan ng maraming tao, no? Wala na, pinauwi ko na eh. Napakinggan po ng maraming tao na sabi nila kung sino gusto mong imbitahin, mag-imbita ka. Kaya po ang payo ko lang dito kay Duterte Youth Representative Cardema, mag-imbita talaga kayo, no? Mag-imbita talaga po kayo, Congressman Cardema, imbitahin niyo po yung mga biktima ng mga karumal-dumal na krimen na dulot po ng droga para maging patas po yan. Okay, punta na po tayo sa iba pa, no? Alam niyo naman na kasama po yan. No match daw si Tatay Digong kay Luistro. Alam niyo po, yung pong mga tao, madaling bumilib sa mga, anong tawag dyan? Actually, maraming dumadaan na, ayun no, ang artistahan, yung magsyota, artista po, akala mo, artista eh. Okay, balik tayo rito. Yung mga bumibilib po sa mga diction, sa mga pag-English, tapos yung mga when I grow up, I'd like to be, mga ganon. Meron po mga taong ganon eh. No? Pero, no match daw po si Luistro, ay si Tatay Digong, no match daw po kay Luistro. Dahil napaamin, actually nilalaro lang siya ni Tatay Digong. Ang totoong ginawa ni Tatay Digong, yes ma'am siya ng yes ma'am. Tapos, alam na ni Tatay Digong eh. 'Di ba? In general, 'di ba sa general, inaamin niyo po ba? Ganito magsalita yun eh. Inaamin niyo po ba
Inaamin niyo po ba na you are the sole responsible? Mga ganun. Okay, sa madaling salita, panay yes ma'am ng yes ma'am, di ba? Na kayo po ang pinananagutan ninyo. Hindi ko alam kung English, nakalimutan ko na eh. Tuwan-tuwa sila, yes ma'am na yes ma'am, eh, di ba? Mga bugo kasi yung mga kalaban natin eh. Pag narinig nila nag-yes ma'am, pag narinig nila sumang-ayon si Tatay Digong, akala nila na ano yung termino nila? Ang termino nila rito, ay no match kay Luistro. Porkit nag-yes ma'am, no match na. Hindi po yan, no? Ngayon, meron kasunod yun eh. Ang maganda kay Tatay Digong, alam niya na kung ano yung susunod na tagpo. So tinatanong siya na inaamin niyo po ba na yung mga yung inaako niyo yung responsibilidad, di ba? Yes, ma'am. Na yung mga namatay sa pamamagitan ng illegal, yes, ma'am. Yung mga collateral damage, yes, ma'am. Yes, ma'am na yes, ma'am. Alam na ni Tatay Digong eh. Ang huli niyan, itatanong na yung mga partikular na tao. Di ba? So inaamin nyo rin po ba na kayo may kasalanan sa pagkamatay ni ganun? Hindi po. Panay hindi na. Hindi, no na yata. Sa madaling salita, no? Yung pag-oo ni Tatay Digong, dun po yun sa in general. Di ba? O, hindi po nila naintindihan yun eh. Kasi hindi nila alam ang nangyari in the first place. Actually, ang nagpaikot kay Luistro, si Tatay Digong. Eto pa. No match ha. Okay. Ano ang naging konklusyon ni Luistro? Kung gayon, ang sabi ni Luistro, di ba? Pinopropose niya na mag-file na ng kaso. Di ba? O ngayon, Luistro, matapos ang isang araw, may pasok po ba dyan sa Pilipinas? May pasok ngayon? Ang tanong, Luistro, sabi mo, no match si Tatay Digong sa'yo, di ba? Nag-file ka na ba ng kaso? Laban kay Tatay Digong, kahit saang korte? Wala pa hanggang ngayon. Wala kang pinafile na kaso? Aaraw-arawin kita, Luistro. Sabi nyo, magaling si Luistro ha. Tuwan-tuwa kayo ha. Napaamin si Tatay Digong ha. Tanong, may kaso na ba na pinail si Luistro? Wala pa hanggang ngayon. Isang araw na. Hindi pa nagpa-file. Akala ko ba handang-handa? Bakit walang pinafile? Di ba? Bukas uli, tatanong uli natin kay Luistro kung nag-file na siya ng kaso. Okay. Ito po, yung sinabi po ni si Raul, oh. Wag na yan, pangit yan si Raul. Ito po gusto ko lang pong i-reiterate to. Hindi natin nabanatan to eh. Sabi po ni Franz Castro, sabi po ni Tatay Digong, I love my country more than anybody else in this room. Ito naman po ang sagot ng napakahusay na si Franz Castro. Teacher to, di ba? Kaya ka pala hindi naging principal. Kinantyaw. Dahil hindi sa totoo lang po, no? Mag-real talk po tayo. Kung sa totoo lang yung mga magagaling na mga teacher, ano po ang nagiging trabaho sa kalaunan? Ang trabaho po ng mga magagaling na teacher, nagiging principal. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chair, yun lang po. I just like to manifest, Your Honor, that if you consider yourself, may pumapalag, retired, di retired principal.
Pati mo naman yan, bubulahin niyo pa ako. Galing po ako sa DepEd eh. Ang magagaling na teacher, nagiging principal. Yan lang po, Your Honors. Dahil, eto po, sabi ng magaling na si Castro, dahil hindi po ako nasatisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, kasi gusto nating maturuan yung ating taong bayan about doon sa laging inaargumento na long na lang na self-defense, or whatever na pang-encourage ng mga criminals to fight. Hindi, no? Ito po ang sagot ni Tatay Digong, Ma'am, I'm not here to satisfy you. Correct. Correct naman. Bakit? Gusto ko ba satisfy? Next. Masarap talaga kausap to si Digong. Ito po. Ito na yung sinasabi natin, no? Reaksyon po ni De Lima. Isa siyang duwag. Former Senator Laila De Lima criticized former President Rodrigo Duterte for his gesture during the Quadcom hearing, which appeared as though he wanted to throw a punch at her. Diba? Ang dami po, 13 hours. 13 hours po. Ganito na lang nga, makakahanap ako ng magandang pwesto. 13 hours pong pinagsalita si Tatay Digong. No? De Lima. 13 hours, ang dami, natandaan mo lang yung ikaw uupakan. Ganun ka na ba kababaw ngayon, De Lima? Next. Ayan, sentro po ng atake. Alam niyo po ngayon, lahat po ng mga vlogger ni BBM, nakasentro po doon. Sa napikon po si Tatay Digong kay De Lima, napikon po, lalo na po napikon si Tatay Digong kay Trillanes. Parang achievement nyo na mapikon si Tatay Digong. In the first place, real talk po tayo. Sasabihin unprovoked daw. Unprovoked. Pero dahil tama raw yung sinasabi ni Tatay Digong, kaya napikon. Di ba? Si De Lima rin eh. Inambahan din ni Tatay Digong eh. Wala namang sinabi si De Lima na nakakapikon eh. Di po ba? Hindi po ang provoke yan. Ang ginawa po ninyo, taktika yan. Para namang inuunggoy nyo naman kami. Taktika po yan. Kailan po ba, pang ilang oras po bago pumasok si Trillanes? Di ba? Unfair po kay Tatay Digong yun. Kasi ng mga unang bahagi, nababara po ni Tatay Digong lahat eh. Unfair po kay Tatay Digong kasi pagod na siya nung pinapasok nyo si Trillanes. Nang-aasar lang si Trillanes eh, yung mukha niya. Ikaw ba naman tititigan ka na parang nakangisi na hindi mo maintindihan? Sanay po si Trillanes sa saywar. May mga sinasabi po siya kahit walang mic. Mapipikon ka talaga. Panoorin niyo po rin yung video ulit. Yung akmang babatuin siya ni Tatay Digong. May sinabi po siya wala sa mic. Kaya po, before pumorma si Tatay Digong ng pagbato ng mic, no, inunahan na po, may mga tumayo na po, kasi may sinabi si Trillanes na nakapagpainit. Given na napikon, bakit hindi ba dapat tao si Tatay Digong? Pag tao po talagang napipikon, lalo na kung 13 hours na nagsasalita. 13 hours ka nang inaatake. Ako nga po siya. Isang minuto pa lang, napikon na ako sa sinabi na bilisan mo na ba dong at inaantok na ako. No? Normal lang po. Hindi na po ba tao si Tatay Digong? Ang question, nag-walk out po ba si Tatay Digong? Hindi ba nanatili doon? Tinapos niya yung meeting, di ba? Yun ba yung gusto nyo sana, mag-walk out? Tapos yun ang ibabalita nyo, hindi kinaya ni Digong nag-walk out. Alam ko na yan eh. Di ba? Mapipikon ka pero in control pa rin siya.
Normal po sa tao yun, lalo na sa mga pagod. Pinagod nyo eh. Ang nakakapagod po sa mga matatalino, alam nyo, kung ano, ginalingan nyo yung pagla-line up eh. Inuunan nyo si Dan Fernandez. Nakakapagod po kausap si Dan Fernandez. Sa totoo lang po, hindi nakakalata si Dan Fernandez. Inaasar na rin siya ng kapwa niya Quadcom eh. Sa kahinaan po. Mga matatalino po, nakakapagod po makipag-usap sa mga obobs. Wala akong sinasabing obobs si Dan Fernandez. Ang sinabi ko, nauna si Dan Fernandez. Kaya napagod si Tatay Digong. Pero sa totoo lang po, nakakapagod pong kausap yung mga bobo. Sinundan pa nila, nila Brosas. Tapos nariyan pa si Castro. 'Di ba? Ang dami po nauna eh. Alam niyo yun, nakakapagod po yun. Pero hindi po nag-walkout si Tatay Digong. Nariyan pa rin hanggang uli. Problema ba yung napikon? Hindi po. Kayo may problema. Okay, eto naman yung mga epal, akbayan, alam nyo na, may bagong epal, di ba? Yung bago nilang presidente. Yung babae, di ba? Ang tanong ko sa iyo, Iha, kasi ang sabi niya, tara na Duterte, ihatid ka na ng akbayan sa ICC. Alam ninyo, kayong mga akbayan, kayong mga makabayan black, ang lalakas nyo magsabi na bastos si Tatay Digong kasi palamura, di ba? Pero bakit kayong mga malumanay magsalita, hindi nyo matawag na Mr. President si Tatay Digong? Hindi nyo ba napuna? No? Dinadaan nyo lang sa malumanay na pagsasalita pero kayo talaga ang tunay na bastos. Biruin mo, ang bata pa nito yung bagong presidente ng akbayan. Nakita nyo na yan, di ba? Ang tawag kay Tatay Digong, Duterte. Tara na, Duterte. Ihatid ka na ng akbayan sa ICC. Alam mo yung tinuturo sa mga, sa kanila talaga, yung mawalang galang sa, mawala yung paggalang sa mga nakakatanda, no? Sa otoridad. Kasi kinakailangan basagin para po mas maging, alam nyo, konsepto nila yan basagin yung paggalang sa mga otoridad. Kasi kahit kabataan ka, dapat hindi tayo gumagalang sa otoridad. Kaya kita nyo, Duterte lang ang tawag. Pag nawala na kasi yung paggalang sa otoridad, ang susunod na nilang hakbang, di ba? Nawalan ka na ng paggalang sa otoridad Ang panawagan na, pabagsakin na yung ganun na, alam nyo na. Hindi lang tayo pwede magsabi niyan sa lintik na YouTube na to. Sasamahan daw sa ICC. Tangengot pala kayo, pinasasakay lang kayo sa ICC. Sasamahan mo ba, Iha? Dahil sisipain niya yung ICC. Ano ba sabi ni Tatay Digong? Sisipain niya o sasampalin yung ICC? Yan yung gusto ninyo, yung mga bata tawag sa mga Rizal Ontiveros, ang tawag sa mga, yan yung mga member nyo. Ang tawag kay Duterte, Duterte lang. Pati pala ako Duterte. Sasamahan nyo sa ICC, sisipain nga ni Tatay Digong. Mga bugok pala to no? Alamin nyo yung pagkakaiba ng hyperbole. Hindi nila alam, napapaikot sila ni Tatay Digong Puta, kamot yung mga Wala sila na ito Sa totoo lang yung mga young guns, tanong sila ng tanong. Si Konggun lang yung parang nakaisa Sabi ni Konggun, yung mata ni Konggun talagang antindi. Antindi ng dating Gising na, Konggun. Hindi ka nakaisa. Akala ni Konggun na isahan niya si Duterte. Gising na, Konggun. Hindi ka nakaisa. Bandang huli nakahalata si Gutierrez. Sabi ni Gutierrez, hyperbole pa rin po ba to? Pwedeng hyperbole.
Ang tagal nyo nagkwentuhan, ang bagsak, yung mga hindi nyo maintindihan, pwedeng hyperbole lang. Hindi nyo na naintindihan. Eh kasi nga, Konggun, gising na! Ay, mahirap palang gumising yung walang... Okay. Eto na po si Trillanes, no? Sabi ni Trillanes, hindi ko bibitawan ang bank account issue na ito. Yan muna. Kinakailangan ko na itayo kasi nahihirapan na yung kamay ko eh. Bakit ba bigla akong hinawakan? According to Trillanes, hindi ko bibitawan ang bank accounts issue na ito kasi namimilipit si Rodrigo Duterte kapag ito ang pinag-uusapan kasi dito siya mabibisto kung gaano siya kakorap at involved sa illegal drugs, said former Senator Antonio Trillanes. Tuwan-tuwa sila, no? Dito raw namimilipit, no? Dito raw namimilipit si Rodrigo. Ito po magtapatan na po tayo. Ang nakita ko ron, dun pa lang, pinakagat niya si Suarez eh. Si Suarez puta, nahawi yung buhok eh. Di ba medyo semi na si Suarez? Semi-note pa na. Biglang lumago yung buhok ni Suarez na excite. Sabi ni Suarez, ngayon na po. Mr. President, bakit ipagpapabukas pa natin? No? Ngayon na po, ngayon na. Ngayon na raw. Gagawa na kami ngayon, pipirmahan nyo na po. Hindi siya nakakibu sa susunod na sinabi ni Tatay Digong. Ano kapalit? Sasampalin ko to? Akala nyo one way? Papayag siya. Ang pinahiwatig ni Tatay Digong, payag siya. No? Pag may natuklasan kayo, magbibigti siya. Pero may kapalit yun. Doon na nila na-realize na, ay nakita kami sa camera na na-excite kami lahat. Pwede bang one way? Ang tingin nyo talaga kay Tatay Digong, napapaikot nyo? Ayan, nagsalita na, ngayon na. Pwede po ba kaming gumawa ngayon? Puta, na doble-doble yung mga salita eh. Malumana yung magsalita si Suarez eh. Biglang nag-triple yung salita eh. Pwede po ba ngayon na kami gumawa ngayon? Pipirmahan nyo na. Puta, biglang bumilis yung pagsasalita eh. Sinong tangang tao, no? Kahit wala pong tinatago si Tatay Digong, maganda yan. Kasi gusto nyo ng bukasan eh. Pero, ano kapalit? Tanga ba si Tatay Digong? Mag-o-open siya ng waiver tapos kayong lahat na congressman hindi? Ay bobo pala kami. Kami pala yung bobo. Mag-o-open ako. Sige. Alam niyo po, kahit wala silang makita dyan, bubusisiin nila eh. Di ba? Kayo din. May kapalit yan, mga engot. Ako alam ko yun, yung sinabi ni Tatay Digong na ano kapalit. Paglabas ni Tatay Digong, ini-interview na siya. Alam nyo na mga reporter, isa pa yan na naglalaway. Kailan nyo po pipirmahan? Kailan po kayo gagawa? Ay dapat lahat. Sabi ni Tatay Digong, magpapasa ako ng waiver. Pero kasama sila. Lahat kami magpapasa ng waiver. Hamon po yun. Hindi nyo na ngayon matatanggihan. Dahil nakatape, nasabik kayo pagpasahin ng waiver si Tatay Digong. Napatayo pa kayo lahat. Ngayon na raw. Ngayon na raw. Puta, ngayon na raw. Sige, ngayon na. Ayain natin kasi ututo yan si Digong. Kala nila ututo eh. Hindi nyo alam, tinatrap kayo lahat. Una, train up kayo. Yung pinakamahusay ninyo. Ano po yan? Bakit naging mukhang mahusay si Jerbil? Dahil kasama nyo si Dan Fernandez. Yun po yun eh. Di ba? Naisahan kayo. Inamin ni Tatay Digong, ako may kasalanan ng lahat. Sige. Kagat na kagat si Jerbil eh. Ang galing nitong sasabihin ko. Ako ang pinakamagaling. Hahanga na naman sa akin yung mga BBM vlogger. Siyempre, palahanga yan eh.
Kontrahin mo lang si Rodrigo, hahanga na yung mga yan. Puta, si Ninyo nga, hinangaan ng mga yan. Saan ka nakakita? Hangang-hanga sila kay Ninyo. Ang point ko lang mga kapatid, no? Magtapatan na tayo. Madali pong pasayahin yung mga BBM vlogger. Ang saya-saya na nila nan. Di ba? Ngayon, akala ni Luis Tro, naku, bibilib sa akin kasi sasabihin ko na magpa-file kami ng kaso. Asa na ang kaso mo? Pag wala kang kaso, yari ka. Asa na ang kaso mo? 65 libel case. Ano tong ibig mo sabihin, Miss E? Ako may libel case? Asa na kaso mo? Unang araw na, super excited siya magsabi na kakasuhan ka namin. Kasuhan nyo. Yan nga po hamon ni Tatay Digong. Alam niyo po kung bakit? Pag kinasuhan po si Tatay Digong, hindi niyo na pwedeng ulitin yung mga paninira ninyo sa kanya. Kasi sasabihin lang namin, di ba kinasuhan nyo na? Di ba binasura na ng korte yan? Si Trillanes. Binasura na yan ng korte. Katulad nun, nagkaso si Tanga. Tanga nga Di ba? Wala pa ako sinasabi, ako lang kayo. Si Castro po, hindi siya yung sinasabi kong tanga. May nagkaso pong tanga kay Tatay Digong. Dismiss ang kaso. Pwede pa ba nilang gamitin yung paninira nila doon? Hindi na, kasi dismiss Trap yan. Nag-uumapaw sa katangahan tong Jerbil. Akala ko pa naman, matalino ka. Kaya ka lang pala matalino dahil lagi nyo kasama si Dan Fernandez. Ang tawag ko dyan, Dan Fernandez effect. Sino man ang tumabi kay Dan Fernandez, mukhang matalino na. Hindi po si Castro talaga. Si Castro talaga. Opo, hindi tanga si Castro. Correction. Hindi po tanga si Castro. Siya po ay uto-uto. Nauto po siya ni Tatay Digong. Mahirap yung tanga kasi yung tanga talagang nakangangal lang yun. Si Castro ay si Luis Tro po ay uto-uto. Yan, uto-uto. Akala niya kasi di ba narinig nyo na magpa-file sila ng kaso o sa committee nila yayakagin nila na mag-file ng kaso. Asa na yun? Magkaso na kayo. Okay. Tingnan na natin. Ayan na, umuulan. Umuulan na mga kapatid. Nawala na yung kodigo natin. Umulan lang, pati kodigo nawala. Okay. Asa na? Kanina na tayo kay Luis Tro. Patapos na pala Ito po, yung sinabi ni Tatay Diggs, okay ba performance ko? Sabi niya kay Sara Duterte. Inday, yes, best actor. Tatay Diggs, rate me 1 to 10. Inday, 12. Okay, maraming salamat sa inyong mag-ama. Dahil hindi lang po pinakikita nyo yung values. Alam nyo kung sino pa yung kung sino pa po yung mga palamura. Sila pa po yung may tunay na values na dapat ipagkapuri, no? Values, magandang values ng pamilya, di ba? Values ng pamilya, values ng paggagalangan. Biruin mo, nagmamano yan. Kahit palamura yung mga yan, nagmamano. Okay, triggered daw po talaga si Tatay Digong kay Trillanes. Pinagmamalaki pa nila. Ito po ang sabi ng isa. Kung kay Senator Risa, naiihi siya si Trillanes naman, hahatawin ng mic, asal kanal talaga tatay nyo. Opo, tawagin nyo na po na asal kanal, hoodlum, mamamatay tao, pero proud po kami na may tatay po kami. Alam niyo yung tatay?
Alam niyo, ikumpara niyo po kay BBM. Si BBM po ba maituturing niyo na tatay? Kasi yung tatay, alam niyo yun, yung pag nalaman niya na inapi yung anak niya, anak, lika, puntahan natin, upakan natin. Yun yung tatay namin eh. Di ba? May siga sa kanto, pinagtripan yung anak. Bakit nyo pinagtitripan tong anak ko? Alam mo yung paghiganti ka? Etong tatay na to ngayon, tatay natin ngayon, wala eh. May bagyo ba? Kasi umuulan eh. May baha ba? Kasi malakas ang ulan, na-overwhelm. Okay na yung na-overwhelm na sasabihin. Mga anak, wala ba kayo makain? Kasi maraming pagkain yung kapitbahay natin eh. Talagang ganyan. Proud po kami, no, sa tatay namin na sinasabi nyong asal kanal. Di ba? Okay. And with that, yan lang po ang ating topic. Maraming salamat po.